Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 3181 hanggang Kabanata 3190. Kabanata 3181. Ang bilis mong nakapansin, sabi ni Yanda na may masamang ngiti. Talagang sensitibo ka sa pakiramdam, pero matagal na tayong magkaibigan. Subukan mong hulaan kung sino ako. Rocky D, sagot ni Hansen na nakakunot ang noo. Tama ang pakiramdam mo, pero kalahati lang, tugon ni Yandan. Ngayon, ako ay si Rocky D at si Yandan. Iwinasiwas niya ang kamay at bumalik sa kanyang mga kamay ang Flying Yan Spears, na naglalagablab sa apoy ng demonyo, mas malakas pa kaysa kanina. Isang sibat ang nakaturo sa dibdib niya, at ang isa naman nakatutok kay Hansen. Nag-aalab ang kanyang mga mata habang sinasabi, halika, lumaban ka. Tingnan natin kung gaano kakalakas. Tigilan mo na ang mga patricks mo. Ang puso ko ay puso ng Diyos at demonyo. Kahit 1,000 galaw mo, hindi ako magkakamali. Walang silbi sa akin ang kapangyarihan ng iyong espada. Pagkatapos noon, isa sa maiikling sibat sa kamay ni Yandan ay biglang umatake. Parang flying yan ito na pumutol sa espasyo at naglaho. She! Umatras si Hansen. Dumaan ang Flying Yan Spear sa pisngi niya, nag-iwan ng maliit na hiwa at bahagyang dugo. Ang kapangyarihan ng God Spirit ay nakakatuwa, sabi ni Yandan na may tawa. Kinuha niya ang isa pang sibat. Ang dalawang maiikling sibat ay naging Flying Yans at naglaho sa paligid ni Hansen. Parang naging invisible ang mga ito. Medyo napakunot ang noo ni Hansen. Marunong siya sa teleportation, pero ang kapangyarihan ng Empty God ay hindi lang basta teleportation, kaya nitong gawing wala ang isang bagay. Ang teleportation ay nangangailangan ng pagputol ng espasyo, kaya madalas ay nahuhulaan ni Hansen kung saan lalabas ang kalaban. Pero ang Empty God ay hindi kailangang punitin ang espasyo. Ang dalawang Flying Yan Spears ay parang naglaho sa mismong harapan niya. Hindi niya maramdaman kung nasaan o kung paano gumagalaw. Kahit gamitin pa niya ang kanyang mga kapangyarihan, hindi pa rin niya maramdaman ang presensya ng dalawang sibat. Nakikipaglaban siya sa dalawang kalabang hindi niya nakikita. Hanggang sa tamaan siya ng sibat, saka pa lang siya makakakilos. Kahit gaano kabilas ang reaksyon ni Hansen, palaging isang hakbang siyang huli. Kung hindi dahil sa tibay ng kanyang katawan, matagal na siyang patay. Ang kapangyarihan ng Empty God ay kahanga-hanga, sabi ni Yandan habang tumatawa, mukhang wala kang magagawa laban dito. Hindi sumagot si Hansen. Pilit niyang sinusubukang maramdaman ang galaw ng mga sibat, ngunit lagi siyang bigo. Anong silbi ng kapangyarihang kayang sirain ang mundo, sabi ni Yandan, kung hindi mo naman alam kung saan manggagaling ang sibat. Kahit gaano kalakas ang kapangyarihan mo, walang kwenta kung hindi mo ito matamaan. Hindi siya pinansin ni Hansen, ngunit patuloy siyang nasusugatan. Ligtas kaya si San mo? Tanong ni Feng Yinyin na nag-aalala. Nilabas ni Bauer ang dila niya at sinabing, ayos lang. Kailangan lang matutunan ni Daddy kung paano gumagana ang Empty God Power. Kung hindi, matagal na niyang pinatay ang dalawang yan. Tama ang sinabi ni Bauer, gustong maintindihan ni Hansen kung paano gumagana ang Empty God Power. Hindi mahirap para sa kanya labanan ng dalawang Flying Yan Spears, pero kakaiba ang kapangyarihang ito. Pinipigilan nitong maramdaman niya ang paggalaw ng enerhiya. Kung makaharap niya ulit ito, wala siyang depensa. Kaya't pinagpapasensyahan niyang tamaan siya, habang inaalam kung paano ito labanan. Hindi nakapagtataka kung bakit ito handog ng Empty God. Kahit si Dollar ay walang magawa. Kung magpapatuloy ito, siguradong mapapatay siya. Hindi ako naniniwala. Kita mo bang bahagyang gasgas lang ang nakuha niya? Sa tingin ko, nahanap na niya ang paraan para basagin ito. Totoo iyan. Kahit sacrificial items tulad ng Flying Yan Spears na pinatindi ng 3 Ultimate Gene Races ay balat lang niya ang nagalusan. Ang lakas talaga ni Dollar. Pero kahit ganoon kalakas, kung paulit-ulit siyang tatamaan, mamamatay din siya. Siya pa rin ang matatalo. Medyo nag-aalala si Yan Beifei. Alam niyang ipinagsama ni Yandan ang kaluluwa ng ibang nilalang na isang bawal na bagay. Nababahala siya sa maaaring mangyari kay Yandan pagkatapos ng laban. She! Isang tunog ng armor na nabasag ang narinig.
Ang Blood God Dragon at ang pinagsamang Protection Scales Armor ni Hansen ay nabiyak dahil sa Flying Yan Spears. Ngayon naiintindihan ko, sabi ni Hansen, walang pakialam sa sugat. Huminga siya ng malalim, tila naunawaan na niya ang lahat. Susuko ka na ba? Tanong ni Yanda nang mapansing tumigil si Hansen sa pag-iwas. Ngunit sa sumunod na sandali, kumilos si Hansen. Napakabilis ng galaw niya na hindi na masundan ng mata. Bigla niyang nasunggaban ang dalawang Flying Yan Spear sa kanyang mga kamay. Ang dalawang sibat ay umuugong, pilit na tumatakas, ngunit mahigpit silang hinawakan ni Hansen. Hindi ito makawala. Impresibo, sabi ni Yandan. Palagpak pa siya. Nahawakan mo ang Flying Yan Spears na may kapangyarihan ng MP God. Talagang kahanga-hanga. Pero sayang, walang saysay ang ginagawa mo. Alam mo bang mga banal na sandata ito? Tanging mga God Spirit o tagapagmana lang ang makakagamit nito. Kahit hawak mo sila, kaya ka pa rin nilang patayin. Biglang nagliyab ang tatlong kapangyarihan ni Yandan, pinagsama sa kapangyarihan ng MP God. Sumabog ang lakas ng Flying Yan Spears. Tumakas ang mga ito mula sa mga kamay ni Hansen, papunta sa kanyang dibdib. Pagkaalis ng mga sibat sa kanyang mga kamay, naglaho ito sa espasyo. Alam niyang patungo ito sa kanyang dibdib pero hindi niya makita o maramdaman. Medyo delikado na ito, bulong ni Hansen. Hindi siya gumalaw. Ginamit niya ang Zuan Yellow Sutra at Blood Pulse Sutra ng sabay, at pumasok sa Break World Mode. Pagdampi ng sakit sa kanyang dibdib, biglang pumutol ng espasyo ang mga kamay ni Hansen, nasunggaban niya muli ang dalawang sibat habang papunta na ito sa kanya. Hindi niya kailangang mag-isip. Ang enerhiya sa katawan ni Hansen ay mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Nasunggaban niya muli ang mga sibat bago pa ito tumama. Ngayon, tunay na nabigla si Yandan. Nakakatakot ka. Ganito kalakas ang iyong battle power. Sa sansinukob na ito, pagdating sa lakas ng katawan, ikaw ang pinakamalakas. Sayang lang, dahil sa mundong ito, hindi lang katawan ang paraan ng pakikipaglaban. Ang umasa sa katawan ay ang pinakamangmang na paraan. Pagkasabi niya nito, hinayla ni Yandan ang espasyo sa paligid. Ang kapangyarihan ng Rip Space 9 Robyan ay naging busog, at ang Demon-Eyed Unicorn Snake naman ay naging palaso. Hinayla ni Yandan ang busog ng todo. Sumabog ang liwanag ng Diyos habang pinakawalan niya ang palaso, isang sinag ng liwanag na diretso kay Hansen. Kabanata 3182. Nakipaglaban ang mga kamay ni Hansen sa mga lumilipad na Yan Spears. Wala na siyang lakas para tanggapin pa ang palaso na pinakawalan ni Yandan. Nang umalis ang palaso sa pana, ito ay binalutan ng kapangyarihang walang laman. Hindi niya makita kung saan ito tumungo. Ang lakas ng palaso ay tila samasagi sa katawan ni Hansen, ngunit hindi naman talaga ito dumidikit. Pinipisil nito pababa ang balat niya, tila tutusukan na sana, ngunit mabilis nang tumugon ang katawan ni Hansen. Bahagya siyang kumiling sa gilid ng palaso. Kaya ng katawan ni Hansen na tiisin ang lakas ng palaso. Sa kasamaang palad, nakatuon ang lahat ng lakas ng katawan niya sa pakikipaglaban sa mga lumilipad na Yan Spears. Kapag tinamaan siya, posibleng masira ang balanse niya. Kaya hindi niya piniling harapin agad ang palaso. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakaiwas. Muling hinailan ni Yandan ang kanyang pana. Ang yulang tulad sa mga palaso na pinakawalan niya kay Hansen ay parang isang pagbuhos ng mga bulalakaw. Para bang sinasara nito ang lahat ng posibleng direksyon na pwede pang galawan ni Hansen. Labis na nag-aalala si Feng Yinyin. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay sa dibdib, parang nananalangin para sa kaligtasan ni Hansen. Iba naman si Bauer. Para bang wala siyang pakialam. Umisip-sip lang siya ng juice mula sa carton. Hindi gumalaw si Hansen. Patuloy niyang ginamit ang kombinasyon ng Blood Pulse Sutra at Zuan Yellow Sutra upang salagin ang mga lumilipad na Yan Spears. Ang kapangyarihan ng Blood Pulse Sutra ay nakabatay sa dugong na mana, samantalang ang Zuan Yellow Sutra ay may kakayahang ibalik sa pinagmulan. Ang positibo at negatibong puwersa, kapag pinagsama, ay lumilikha ng kamangha-manghang reaksyong kemikal. Ang mga puwersang kayang bumasag ng mundo ay may kaugnayan sa Blood Pulse Sutra at Zuan Yellow Sutra, ngunit magkaiba ang mga ito. Patuloy na sinasakop ng puwersang pambasag ng mundo ang mga lumilipad na Yan Spears. Malinaw na naramdaman ni Hansen na may pagbabago sa mga ito. Ang mga pagbabagong iyon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na may kakaibang koneksyon sa pagitan niya at ng mga lumilipad na Yan Spears. Napakahalaga ng sandaling ito. Wala nang oras si Hansen para mag-alala sa iba pa. Pinakawalan niya ang buong katawan at ginamit ang lakas niya para harapin ang mga lumilipad na Yan Spears. Nakakatakot si Hansen kapag siya ay nakatuon sa laban, ngunit mas nakakatakot kung hindi pa niya ibinubuhos ang lahat.
Gumagalaw ang katawan niya sa gitna ng ulan ng mga palaso. Para bang wala siyang bigat. Maraming nakakatakot at di nakikitang mga palaso ang tumama sa kanya. Maaaring naitulak nito ang katawan niya, ngunit wala ni isa ang nakasugat sa kanya. Gaano man kalupit at kalakas ang kapangyarihang iyon, hindi nito kayang saktan si Hansen. Ang pakiramdam at kakayahan ng katawan niya ay napakatumpak sa bawat galaw. Kahit anong uri ng paggalaw, agad niyang nagagawa ng tugon. Natigilan ang lahat ng tao sa sansinukob. Sanay silang lumaban gamit ang kapangyarihan ng mga gene race, kaya hindi pa sila nakakita ng ganitong uri ng laban. Ang kaya niyang makamit gamit ang sariling puwersa ay tunay na nakakatakot. Matapos ang laban na ito, maraming tao ang nagsimulang magtuon sa pagsasanay ng sariling lakas sa labanan. Kahit hindi nila maabot ang antas ni Hansen, nagtulak ito sa buong sangkatauhan ng mga kaharian na paunlarin ang panloob nilang kapangyarihan. Sa kabuuan, itinaas nito ang antas ng kanilang lakas. Bahagyang kumunat ang noo ni Yandan. Malamig niyang sinabi, gaano man kabilas ang katawan mo, hindi ako naniniwalang kaya mong iwasan ang lahat ng aking mga atake. Gumalaw ang katawan ni Yandan. Para itong anino na umiikot kay Hansen, mabilis na kumikilos. Habang gumagalaw siya, patuloy siyang nagpapakawala ng mga palaso. Ang ulan ng mga palaso ay galing sa 4 na direksyon at 8 sulok. Ngunit hindi rin siya naglakas loob na lumapit. Alam niyang hindi niya kayang tapatan ang nakakatakot na kapangyarihan ng katawan ni Hansen. Hindi siya naglakas loob na makipaglaban ng harapan. Sa katunayan, hindi gaanong pinapansin ni Hansen si Yandan. Nasa critical siyang sandali sa pakikipaglaban sa mga lumilipad na Yan Spears. Pakiramdam niya, kung makakamit pa niya ng kaunti, maaari niyang wasakin ang ubod ng kapangyarihan ng mga ito. Sa paggawa nito, mababago niya ang agos ng laban. Kahit ang puso ni Hansen ay kalmado pa rin habang lumalaban. Naabot na ng katawan niya ang sukdulan, kaya't nakakagalaw siya sa gitna ng ulan ng mga palaso na parang naglalakad lang sa parke. Dumaan sa 10,000 bulaklak nang walang nadapuan ni isang dahon, nakakatakot ang lakas ni Dollar sa sariling labanan. Hindi napigilan ni Sky King ang pagpuri. Sa Geno Hall, pinanood ng pinuno ng bulwagan at ng 12 God Spirits ang laban habang nakayuko. Nakita nila si Hansen na parang kalmadong naglalakad sa gitna ng di nakikitang ulan ng mga palaso. Naabot na ni Hansen ang sukdulan ng lakas ng katawan, sabi ng isang God Spirit habang napabuntong hininga. Sa tingin ko, wala sa atin ang kayang talunin siya rito. Ang lakas na iyan ay hindi walang hanggan, malamig na sabi ni MP God. Kahit na hindi siya kayang talunin ng iba, hindi ibig sabihin na hindi siya masisira. Kung ganun, ano naman? Mas matindi pa ang katawan niya kaysa sa isang God Spirit. Siya ay hindi matatalo. Talaga bang naniniwala kang may puwersa sa mundong ito na kayang huminto sa kanya? Sagot ng isa pang God Spirit na hindi sumang-ayon kay MP God. Kahit hindi siya matalo, kailangan pa rin niyang sumunod sa mga alituntunin, malamig na tugon ni MP God. Kaya siyang sakta ng break world power, at kaya ko rin siyang maapektuhan. May tiwala ako kay Dollar. Marahil kaya niyang marating ang antas na iyon. Imposible. Si Qin Shuman ay sinubukan ding marating iyon, ngunit nabigo siya. Sa tingin niyo ba ay mas mahina si Qin Shu kaysa kay Hansen ngayon? Naabot niya ang di matatalong katawan, ngunit nabigo pa rin siya. Nagpatuloy ang 12 God Spirit sa kanilang talakayan. Samantala, nakangiti lamang ang pinuno ng bulwagan habang pinapanood ang laban ni Hansen at Yandan. Wala siyang sinabi. Ginamit ni Yandan ang lahat ng kanyang taktika, ngunit hindi niya nasaktan si Hansen. Habang tumatagal, humihina ang kapangyarihan ng mga lumilipad na Yan Spears. Alam ng lahat na unti-unti nang nauubos ang lakas ni Yandan. Kapag tuluyang nakontrol ni Dollar ang mga lumilipad na Yan Spears, talo na si Yandan. Ngunit hindi mukhang natalo si Yandan. Hawak pa rin niya ang kanyang pana ngunit tumigil na sa pagpapakawala ng mga palaso. Tinitigan niya si Hansen at ngumiti. Napakalakas mong tao. Nakakalungkot lang na ang mga taong nasa paligid mo ay maaaring hindi kasing lakas mo. Binibilang ko na ang oras bago dumating si Rocky D. Nang marinig iyon, agad na kumunat ang noo ni Hansen. Dumating na ang oras. Biglang kumilos si Yandan at sabay-sabay na pinakawalan ang napakaraming palaso. Sa kastilyo ng pamilya Feng sa Jadewall City, may isang lalaki at babae na dumating sa harapan ng pinto. Ang lalaki ay nakatop hat at 3 pirasong suit, may makapal at mahabang itim na balbas, at may hawak na magandang tungkod. Ang babae naman ay mukhang katulong, ngunit may sungay ng dragon sa ulo. Lumapit ang mga bantay ng kastilyo at nagtanong, may kailangan po ba kayo? Patuloy lang sa paglalakad si Rocky D na para bang hindi umiiral ang mga bantay.
Sinubukan siyang harangin ng mga bantay, ngunit nanlilisik ang mga mata ng dragon na babae. Para bang tinitigan sila ng isang higanteng dragon. Napuno sila ng matinding takot. Natamba sila sa lupa, nakatihaya at hindi makagalaw. Hansen, gaano ka man kalakas, isa ka pa ring tao na may kahinaan. Kaya't sa huli, talo ka pa rin. Bahagyang pumikit si Rocky D habang hawak ang kanyang tungkod at pumasok sa kastilyo ng pamilya Feng. Nandoon sina Feng Feifei, Feng Yinyin, at iba pa habang nanunood ng laban ng mga Diyos nang marinig nila ang sigaw ng mga bantay. Agad silang lumabas upang tingnan, at nakita nila sina Rocky D at ang Dragon Maid. Biglang nagbago ang mga ekspresyon nila. Naikwento na ni Hansen sa kanila ang tungkol kay Rocky D. Nakilala nila agad ang taong ito dahil napakadaling tandaan ng anyo at presensya niya. Kabanata 3183. Sino kayo? Anong lakas ng loob ninyong pumasok sa pamilya Feng? Hindi ba kayo natatakot sa batas ng kaharian ng Qin? Sigaw ni Feng Feifei habang pinuprotektahan sina Feng Yinyin at Bauer mula kay Rocky D. Magandang binibini, kung ordinaryong araw lang ito, buong araw akong makikipag-usap sa iyo tungkol sa batas at iba pang matatalinong bagay. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi ito isang ordinaryong araw. Nandito ako para sa kanya. Kaya, patawad. Itinutok ni Rocky D ang tungkod niya kay Bauer. Pinrotektahan ni Feng Yinyin si Bauer, ngunit tumitig sa kanya ang Dragon Maid. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang biglang bumalot at dumagan sa kanila. Apektado rin si Feng Feifei. Pareho silang napadapa sa lupa at hindi makagalaw. Boom! Biglang lumitaw ang isang maliit na puting isda sa harap nila kasabay ng apoy. Naglaho ang kapangyarihan ng Dragon Maid, parang tinupok ng apoy. Makipaglaro ka na lang sa maliit na isda, malamig na sabi ni Rocky D. Tumango ang Dragon Maid. Lumaki ang katawan nito, punit ang suot na itim na uniforme. Naging isang malaking itim na dragon na nakatuntong sa apat na paa. Nang ibabaw ang hininga ng dragon sa buong kastilyo ng pamilya Feng, dahilan para manginig ang lahat. Ang maliit na lumilipad na isda ay bumuga ng puting apoy na tumama sa hininga ng malaking itim na dragon. Nagkaroon ng labanan ng dalawang apoy, isa puti at isa itim, na pareho ring naglaho ng magbanggaan. Umikot si Rocky D sa paligid ng labanan at lumapit kay Bauer sa likod. May ngiting maginoo sa kanyang mukha habang sinasabi, isa kang cute na maliit na prinsesa. Huwag kang matakot, dadalhin ka ni Tito sa isang magandang kastilyo kung saan magiging espesyal kang panauhin. Talaga? Tanong ni Bauer habang kakaibang kumikindat. Bauer, huwag kang maniniwala sa kanya. Masamang tao siya. Hinailan ni Feng Yinyin si Bauer palayo. Hindi naman talaga ako masamang tao, sabi ni Rocky D habang nakangiti at papalapit. Dahil hindi ako tao, isa akong Diyos. Pwede mo akong tawaging masamang Diyos, o Diyos ng kasamaan, alin man doon. Ang pangalan ko ay Rocky D, at ang aking titulong Diyos ay Paper God. Pero na, sinubukan ni Feng Feifei na protektahan sila habang sinusubukang tumakas. Iwi na siwas ni Rocky D ang kanyang kamay. Lumipad ang 2 piraso ng papel mula rito. Isa sa kanyang mga kamay ay parang gawang origami na may hawak na matalim na talam. Ang 2 piraso ng papel ay biglang nagbago at naging 2 taong yari sa papel. Tumayo ang 2 lalaking papel, at nang kumilos sila, biglang nawala ang kontrol ni Feng Feifei at Feng Yinyin sa kanilang mga katawan. Gumagalaw sila ayon sa ginagawa ng mga taong papel. Dahil dito, napilitan silang bitiwan si Bauer at lumakad sa gilid. Huwag kayong mag-alala, mga magagandang binibini, nakangiting sabi ni Rocky D. Isa akong kagalang-galang na Diyos. Hindi ko kayang pumatay ng babae. Dumaan siya sa pagitan nila at lumapit kay Bauer. Magandang munting prinsesa, gusto mo bang sumama sa kastilyo ko bilang espesyal na panauhin? Maalalahaning yumuko si Rocky D bilang tanda ng galang. Sige, sabi ni Bauer na nakangiti, sabay abot ng maliit niyang kamay sa kamay ni Rocky D. Ngumiti si Rocky D, ngunit sina Feng Feifei at Feng Yinyin ay halatang desperado. Sa kasamaang palad, hindi sila makagalaw o makapagsalita. Pinanood na lang nila habang dinadala ni Rocky D si Bauer papunta sa pintuan ng kastilyo. Bitawan mo si Lady Bauer. Isang kalmadong tinig ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng kastilyo. Lumingon si Rocky D. Nakita niya ang isang lalaking nasa katamtamang edad na may hawak na tea-set habang papalapit. Sa kasuotan pa lang, halatang isa siyang tagasilbi ng kastilyo. Nang makita ni Rocky D ang taong iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Mabagal niyang binigkas ang pangalan ng lalaki. GM. Bu. Gu. Pakiusap, pakawalan mo si Miss Bauer, mahinahon ngunit mariing sabi ni Jian Bugo habang lumalapit.
Hawak pa rin ni Rocky D si Bauer at hindi ito binitiwan. Jian Bugu, hindi ka pa rin pinalalaya ng sumpang ginawa mo. Ano ngayon? Lalabanan mo ba ako at lalabag sa iyong sumpa? O manunood ka na lang habang umaalis ako? Malamig na sagot ni Jian Bugu, oo, may ginawa akong sumpa. At hindi ko ito sisirain. Kung ganun, ano pa ang silbi ng paglapit mo? Nising tanong ni Rocky D. Sa tingin mo ba, dahil lang ikaw si Jian Bugu, kaya mo akong pigilan? Ang isang Jian Bugu na walang espada ay parang daga sa kanal. Hindi sumagot si Jian Bugu. Lumapit siya kay Bauer, inilapag ang tea set sa harapan nito, at nagsabing, Miss Bauer, ito ay isang regalo para sa iyo. Bagaman natatakot si Rocky D kay Jian Bugu, wala siyang ginawa. Tumingin lamang siya sa bagay na nasa ibabaw ng tea set. Isa itong espada, isang maikling espada na yari sa kahoy, halos isang talampakan ng haba, at mukhang laruan ng bata. Alam ni Rocky D at ng iba na ang kahoy na espada ay hindi isang gene race o sagradong kasangkapan. Isa lamang itong karaniwang dekorasyong gawa sa kahoy. Ano ito? Tanong ni Bauer habang tinitingnan ang espada. Ito ay isang kahoy na espada na palagi kong dala, sagot ni Jian Bugu. Gawa ito ng aking ama noong bata pa ako. Regalo niya ito sa aking kaarawan. Mahalagang bagay ito. Hindi ko ito pwedeng tanggapin, sabi ni Bauer sabay iling, sinusubukang isauli ang espada. Ngumiti si Jian Bugu habang inaalis ang tea set. Huwag kang mag-alala, Miss Bauer. Isa lamang ordinaryong tao ang ama ko. Wala siyang God Spirit Blood Pulse. Kaya ano man ang kahoy o pagkakigawa, ito ay karaniwan lamang. Huwag mong isipin na walang halaga ito. Kunin mo na. Gusto ko ang Red Along ito, masayang sabi ni Bauer habang hawak ang kahoy na espada. Malamig na tanong ni Rocky D, Jian Bugu, sa tingin mo ba, mapipigilan ako ng kahoy na espada na iyan? Wala siyang makita kahit anong espesyal sa espada. Katulad ng sabi ni Jian Bugu, isa lang itong simpleng kahoy na espada na walang kakaibang katangian. Sa tingin niya, kaya niya itong durugin kahit sa isang kamay lamang. Hindi, umiling si Jian Bugu at tumalikod. Dala ang tea set, umalis siya pabalik sa hardin na parang wala nang pakialam. Nagtaka si Rocky D. Matapos niyang mapanood si Jian Bugu na bumalik, ibinalik niya ang tingin kay Bauer at sa kahoy na espada. Wala pa rin siyang nakikitang espesyal dito. Prinsesa Bauer, Terena, sabi ni Rocky D na may halong pagtataka. Kung hindi lalaban si Jian Bugu, wala siyang dapat ikabahala. Hindi naman siguro kayang gawin ng kahoy na espada ang kahit ano laban sa kanya. Tumango si Bauer at ngumiti. Sister Feifei? Sister Yinyin, pupunta lang ako sa bahay niya para maglaro. Babalik ako agad. Labis na nag-aalala sina Feng Feifei at Feng Yinyin, ngunit hindi pa rin sila makagalaw o makapagsalita. Pinanood nila si Bauer na hawak ni Rocky D papunta sa pintuan ng kastilyo. Ang mga pinto ng kastilyo ay biglang umikot dahil sa kakaibang kapangyarihan. Pagdaan nila rito, parehong naglaho sina Rocky D at Bauer. Ang Dragon Maid, na nasa anyo pa rin ng malaking itim na dragon, ay bumuga ng dragon breath na nakapagpatre sa maliit na isda. Pagkatapos, bumalik siya sa anyo ng Dragon Maid at tumakas sa pintuan ng kastilyo. Sinundan siya ng maliit na lumilipad na isda, ngunit nang makalabas ito, bumalik sa normal ang espasyo ng pinto. Nawala na sina Rocky D at ang Dragon Maid. Muling nakagalaw sina Feng Feifei at Feng Yinyin. Agad silang tumakbo palabas ng kastilyo, ngunit hindi na nila nakita si Bauer. Kabanata 3184. Sa larangan ng labanan sa kalawakan, patuloy sa pagpana si Yandan. Para siyang isang bagyong baliw na walang tigil sa pagpapakawala ng mga pana kay Hansen. Akala niya ay matutuklasan niya ang kahinaan sa puso ni Hansen sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga nangyari habang wala ito. Ngunit walang pana ang tumama kay Hansen. Nananatiling buo ang kanyang katawan sa anyong laban para mabuhay. Wala ni isa mang pana ang nakasugat sa kanya. Patuloy pa ring pinipilit ni Hansen na masira ang depensa ng Flying Yan Spears. Pakiramdam niya, kapag nagtagumpay siya, may malaking gantimpala siyang matatanggap. Mariing ngumuso si Yandan. Biglang sumabog ang southbound living bird gene race. Nagliyab ang mga pana. Hindi na lamang sila basta panang gawa sa lakas ng hangin. Mula sa langit, bumuhos ang mga pana ng apoy na tumama kay Hansen. Nang tumama ito sa kanyang katawan, sumabog ang mga pana na parang maliliit na araw. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsabog, lumabas si Hansen mula sa kalawakan, buo at walang pinsala. Nakunat ang noo ni Yandan.
Sa tatlong bihirang gene races na may sukdulang katawan, ang Southbound Living Bird ang may pinakamatinding lakas. Pero kahit ito ay hindi nakasugat kay Hansen. Biglang kumislap ang mga mata ni Yandan, tila may napansin siya. Nakipagsanib siya ng kaunting God Spirit Juice ni Rocky D. Bagaman siya pa rin si Yandan at hindi kontrolado ng kaluluwa ni Rocky D, may kakaiba silang koneksyon. Ang anak mo ay nasa kamay ni Rocky D. Kung gusto mong manatiling ligtas siya, umalis ka na sa laban ngayon, lihim na sabi ni Yandan kay Hansen. Ayaw niyang malaman ng iba ang kanyang maruming taktika. Talaga ba? Malamig na tanong ni Hansen bago siya natahimik. Tumigil ang paggalaw ng Flying Yan Spear sa kanyang mga kamay. Para silang mga patay na bagay. Kung titingnang mabuti, makikita ang mga pulang ugat na parang dugo na gumagapang sa itim na sibat. Ang mga break world powers ng Blood Pulse ay ganap ng sumikop sa Flying Yan Spears. Ramdam ni Hansen ang kakaibang sarap. Ang estruktura ng Flying Yan Spears ay parang nasa isip na niya. Para bang siya mismo ang lumikha ng mga ito. Muling nagsalita si Yandan, Hansen, narinig mo ba ako? Kailangan mong matalo sa laban, o mamamatay ang anak mo. Lumitaw ang matalim na tingin ni Hansen, parang talim ng espada. Hindi siya likas na mamamatay tao. Kahit sa mga kaaway niya, nauunawaan niya kung bakit gusto rin siyang patayin. Pero ang mga sinabi ni Yandan ay nagpasiklab ng matinding pagnanais niyang pumatay. Ang tingin ni Hansen ay nagpatindig ng balahibo kay Yandan. Napaatras ito, bagaman pinilit niyang magmukhang kalmado. Hansen, kung hindi ka naniniwala, sasabihin ko, ang anak mo ay suot ang salamin sa mata. Yung salamin na iyon ay. Nagpatuloy si Yandan sa paglalarawan. Hindi ko pa nakikita ang anak mo, kaya hindi ko alam ang hitsura niya. Naniniwala ka na ba? Kung hindi ka susuko, mamamatay siya. Malamig ang sagot ni Hansen, naniniwala ako. Naniniwala na ako mula pa sa simula. Hinawakan niya ang Flying Yan Spears na biglang kumislap ng kakaibang kapangyarihan. Nagulat si Yandan. Kung naniniwala ka, anong gagawin mo? Papatayin kita, malamig na sabi ni Hansen. Nang marinig iyon, nagbago ang mga Flying Yan Spears. Naging usok at kaluwalhatian na parang hamog. Nabuo sa mga kamay ni Hansen ang isang itim na maikling pana at isang itim na palaso, naglalabas ng makapangyarihang enerhiya ng MP God. Namula ang mga mata ni Yandan. Ayaw mo bang mabuhay ang anak mo? Mas mahalaga pa ba ang laban kaysa sa buhay niya? Kung hindi ka susuko, mamamatay siya sa malagim na paraan. Walang sino man ang makakapatay sa anak ko. At ikaw, mamamatay ka ngayon. Kahit ang langit na puno ng mga Diyos at demonyo, walang makapagliligtas sa'yo. Hinayla ni Hansen ang pana, nakatutok kay Yandan. Nakaramdam ng matinding takot si Yandan, parang hinahatak ng kamatayan. Agad siyang sumuko. Hansen, patay na ang anak mo. Sigaw ni Yandan habang lumilitaw ang space tunnel sa tabi niya. Tumakbo siya rito para makatakas. Hindi narinig ng mga manunood ang pag-uusap, ngunit nakita nilang sumuko si Yandan, kaya alam nilang si Dollard Hansen ang nagwagi. Narinig nila ang galit na sigaw ni Hansen. Sinabi kong mamamatay ka ngayon. Habang pumapasok sa lagusan si Yandan, ngumiti ito ng may paghamak. Sayang, hindi mo ako mapapatay ngayon, at hindi mo rin magagawa kailanman. Alam niyang kapag sumuko siya, poprotektahan siya ng God Spirit. Hindi siya maaaring atakihin, at nakapasok na siya sa lagusan. Ngunit hinayla ni Hansen ang pana ng buong lakas at sumigaw. Sino man ang God Spirit na nagkokontrol sa larangan, ako, si Dollar, ay sasarhan ang Space Battleground. Walang makakaalis. Gusto kong pumatay ng tao. Nasaraan na ba siya ng bait? Gulat na bulong ng lahat. Napuno ng takot si Yandan. Kabanata 3185. Ang pangalan ko ay Han Jinji, isang 5 taong gulang na bata sa Elephant Kindergarten, 3 taon. Dapat ay nasa yugto ako ng pamumukadkad ng makulay na buhay. Ngunit para sa akin, ang tanging nakikita ko ay kadiliman. Galing ako sa pamilya ng mga sinungaling. Ang ama ko ay sinungaling. Ang lolo ko ay sinungaling. Ang lolo ng lolo ko ay sinungaling. Hindi ko alam kung saang henerasyon ito nagsimula, pero kami ay pamilyang manloloko. Ang mga manloloko ay isang organisasyon. Ang mga tao sa organisasyong ito ay nagkukunwaring mga manghuhula. Ang ginagawa lang nila ay magsinungaling sa mga tao. Kahit marunong silang manghula, wala sa kanila ang naniniwala sa kapalaran. Ang tinatawag na kapalaran ay isa lang na kasangkapan ng panlilinlang. Hindi naniniwala ang mga manloloko sa tadhana o muling pagkabuhay. Hindi sila naniniwala sa karma. Hindi rin sila nagsasalita tungkol sa relasyon. Magaling silang magmasid sa tao at kalkulahin ang magiging desisyon nito.
Kapag napili ka ng mga manloloko bilang target, malas ka. Matatalo ka sa pera. At kung napakasama ng swerte mo, mawawasak ang pamilya mo, at may mamamatay. Galing ako sa pamilyang may ganoong pinagmulan, pero ako ay naniniwala sa tadhana. Mas tumpak, nakikita ko ang tadhana. Oo, sa modernong termino, masasabi mong may superpower ako. Ang kakayahan kong ito ay nagbibigay sa akin ng kakayahang makakita ng mga bagay. Kaya kung makita hindi lang ang kapalaran ng isang tao, kundi pati ang kapalaran ng bawat bagay sa mundong ito. Halimbawa, kaya kung makita ang magiging resulta ng susunod na lottery, alam ko ang mga numero. Kung gusto ko, kaya kong malaman kung aling kabayo ang mananalo sa karera. Kaya ko ring malaman kung anong trabaho ang mapupuntahan ng isang tao, kung sino ang mapapangasawa niya, at kung saan siya mamamatay. Kung gugustuhin ko, kaya kong makita ang katapusan ng lahat. Bagaman hindi ko nakikita ang proseso, sapat na ang makita ko ang katapusan. Ako ay parang mandarayang may sagot na sa lahat ng tanong sa pagsusulit. Hindi mahalaga kung paano ako makarating sa dulo, basta alam ko ang sagot. Hindi ako pwedeng magkamali. Maraming nagsasabing napakaganda ng kakayahan kong ito, parang buhay ng isang manloloko. Nakakainggit, nakabibighani. Ngunit mas gugustuhin kung wala akong kapangyarihan. Ang kakayahang makita ang tadhana ng lahat ay nagdulot sa akin ng madilim na buhay. Sa edad na 5, pasan ko ang bigat ng isang matandang naghihingalo. Wala akong interes sa kahit ano. Sa kindergarten, may mabuti akong kaibigan. Mahilig siyang mag-football. Pangarap niyang maging superstar. Gusto rin niyang mag-ensayo ako para maging partner niya. Nais niyang manalo sa World Cup. Maganda ang ideyang iyon. Ngunit ng pag-isipan ko, biglang nag-aktibo ang kapangyarihan ko. Nakita ko ang hinaharap ng kaibigan ko. Sa hinaharap, hindi siya manlalaro ng football. Isa siyang matabang lalaking salesman, lasing araw-araw. Hindi na niya kayang tumakbo ng 150 talampakan. Doon ako nawala ng gana sa football. Alam kong kahit anong gawin ko, hindi siya magiging manlalaro. Sayang lang ang oras. Ang tadhana ay hindi nagkakamali at hindi nababago. Sa Elephant Kindergarten, may kaklase akong napakaganda. Gusto ko siya. Gusto kong maging matalik niyang kaibigan, marahil higit pa roon. Nang maisip ko siya, gumana ang kapangyarihan ko. Nakita ko ang hinaharap niya. Mag-aasawa siya ng kalbong 40 taong gulang. Suot niya ang puting bestide ng kasal habang naglalakad sa simbahan. Noong sandaling iyon, parang gumuho ang buhay ko. Nawala ang interes ko sa lahat ng bagay. Kahit anong gawin ko, alam ko na ang katapusan. Nanood ako ng football, pero alam ko na ang resulta. Nanood ako ng pelikula, alam ko na ang ending. Kahit ang mga magagandang babae sa swimming pool, nakikita ko silang tumanda at mamatay. Malupit sa akin ang mundong ito. Puro kadiliman lang ang nakapaligid sa akin. Sinubukan kong baguhin ang tadhana. Halimbawa, ayoko ng sibuyas. Nakita kong magluluto si nanay ng pritong itlog na may sibuyas sa umaga. Kaya itinapon ko lahat ng sibuyas sa bahay, at binili ko pa lahat ng sibuyas sa 3 pamilihan. Huwag tanungin kung paano nagawa iyon ng 5 taong gulang. Ang pera ay hindi kailanman naging problema sa akin. Kinabukasan, may sibuyas pa rin sa itlog. Parang nabasag ang puso ko. Sige na, anak, kumain ka ng sibuyas. Si Lolo sa probinsya nag-ani ng marami. Ang dami nating sibuyas ngayong taon, masayang sabi ni Mama. Kumain kami ng sibuyas sa loob ng 1 buwan. Naisip kong parusa iyon ng Diyos dahil tinangka kong baguhin ang tadhana. Walang nakauunawa sa sakit ko. Sa mundong ito, wala nang bago para sa akin. Nawalan ako ng pag-asang pinahahalagahan ko noon, ang pag-asa sa hinaharap. Habang pauwi mula sa paaralan, natanong ko ang paglubog ng araw sa ibabaw ng ilog. Malungkot ako. Tinanong ko ang sarili ko kung bakit 5 taong gulang pa lang ako pero naglalakad ng mag-isa pauwi. Ngunit wala namang kakaiba. Ang mama, papa, lolo, lola, tito, at tita ko ay pawang manloloko. Abala sila palagi. Walang oras para sunduin ako. Minsan, sinubukan ni mama akong ihatid. Pero sa daan pa lang, 2 pitaka at 1 kotse na ang naskam niya. Pagdating sa paaralan, tinangkang lokohin pa ang guro ko. Pinalayas ko siya at nakiusap sa guro na huwag na siyang papasukin muli. Hay! Ano ba ang silbi ng buhay ko? Bulong ko habang nakaupo sa tabi ng ilog. Walang saysay ang umuwi. Wala namang tao sa bahay. Balita ko, lahat sila ay lumabas para lokohin ang isang mayamang lalaki. Mahigit kalahating buwan ko na silang hindi nakikita. Bunso, bakit nandito ka? Nawawala ka ba? Isang malambing na tinig ang umalangaw-ngaw.
Naramdaman ko ang presensya ng isang babae. Pagtingala ko, nakita ko ang isang ate na nakasuot ng puting sportswear, nakatali ang buhok sa ponytail. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko pa siya nakikita roon noon. Siguro nagja-jogging lang siya. Lumuhad siya sa harap ko at hinawakan ang kamay ko. Bunso, ano ang pangalan mo? Tanong niya. Ako po si Hanjinji, sagot ko. Hindi ko na napigil ang magsalita. Ang cute ng pangalan mo, sabi ng ate sabay ngiti. Hindi bagay sa bata. Ang pangalan ko po ang ibinigay ni Lolo, sabi ko. Sabi niya, hindi kailangang sumunod sa mga Diyos o Espiritu, hindi kailangang maging mabait pero dapat may respeto. Kapag wala, hindi ka tao. Kaya pinangalanan niya akong Hanjinji, para raw magkaroon ako ng kahit kaunting pagkatao. Hindi ko pa rin nauunawaan ang ibig niyang sabihin noon. Ngumiti lang ang ate. Akala niya siguro nagbibiro ako. Hindi ko siya matingnan sa mata. Baka kasi aksidenteng makita ko ang kinabukasan niya, baka mamatay o mag-asawa ng matandang lalaki. Ayokong masaktan. Gigi, gusto mo bang uminom ng milk tea kasama ako? Tanong niya. Kahit hindi ko gusto ang milk tea, sumama ako. Hawak ko ang kamay niya habang naglalakad kami papunta sa shop. Hindi ako natakot na baka human trafficker siya. Dati pa akong nakipaglaro sa dalawang human trafficker na tinangkang ibenta ako, sila pa ang nagpasalamat pag-alis ko. Masaya akong kasama si ate. Nakalimutan ko ang kalungkutan ko. Pero habang tinatitigan ko siya, biglang gumana na naman ang kapangyarihan ko. Nakita ko ang kinabukasan niya, bumaba siya sa pulang sports car, tapos binaril ng mga lalaking nakaitim. Damaloy ang dugo niya na parang bulaklak. Mamamatay siya. Bumigat ang loob ko. Hindi ko alam kung kailan at saan iyon magaganap pero tiyak na mangyayari. Sinubukan kong pigilan ang tadhana. Ate, pwede bang huwag ka munang magmaneho ng pulang kotse? Tanong ko. Ha, bakit naman? Nakita ko ang hinaharap. Kapag nagmaneho ka ng pulang kotse, mamamatay ka. Napangiti siya at hinaplos ang ulo ko. Salamat, Gigi. Pero hindi ako mamamatay. Alam kong hindi siya maniniwala. Pero inulit ko, hindi mababago ang tadhana. Hinawakan niya ang kamay ko. Naniniwala ako, Gigi. Pero tandaan mo, ang wakas ay hindi ang wakas. Kapag may taong nangangailangan ng tulong, huwag kang sumuko. Kahit ano pa ang mangyari sa dulo, gawin mo lang ang makakaya mo. Tumanggaw lang ako, kahit hindi ko gaanong naintindihan. Pero sa puso ko, nagpasya ako, ililigtas ko siya. Gamit ang mga kasanayan ng pamilya kong manloloko, hinanap ko ang lugar ng insidente. Base sa mga halaman, sa buwan, at sa lawak ng daan, nahanap ko ang eksaktong kalsada. Pagtingin ko sa oras, 5 minuto bago ang pangyayari. Masyado nang huli, bulong ko, sabay carry pa sakay sa bisikletang gamit ni Mama. Habang patakbo, binaliwala ko ang mga ilaw at trapiko. Isa lang ang mahalaga, mailigtas si ate. Pagdating ko, nakita ko siya, bumaba sa pulang kotse, suot ang pulang jacket, medyas na itim, at mataas na takong. Nakita ko rin ang mga lalaking nakaitim, armado ng baril. Ate, tumakbo ka, sigaw ko habang binangga ko sila gamit ang bisikleta. Pumutok ang mga baril. Pero ligtas si ate. Salamat sa Diyos. Sigaw ko, tuwang-tuwa. Cut! 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 Sino yang batang yan? Sigaw ng direktor. Pagtingalo ko, nasa shooting pala kami ng pelikula. Ang ate ay artista. Lumapit siya, niyakap ako. Gigi, salamat sa pagliligtas. Ayos ka lang. Oo, basta ligtas ka, sagot ko. Ngumiti ako. Sa wakas, napatunayan kong maaaring mabago ang tadhana. Kabanata 3186. Ang mga laban ng Diyos ay isang kompetisyon ng labanan na pinamamahalaan ng mga God Spirit. Bawat patakaran ay ipinatutupad at sinusunod ng mga God Spirit. Kapag ang isang tao ay sumuko, natatanggap niya ang proteksyon ng isang God Spirit. Kahit ang mga maharlika ng 7 kaharian at ang mga may minanang blood pulses ay hindi pinapayagang labagin ang mga patakaran. Si Hansen ay gumagawa ng God Spirit Lock sa isang taong sumuko na at paalis na sa espasyo ng labanan. Mukhang imposibleng mangyari ito. Hindi lamang si Yandan ang hindi naniwala dito. Walang sino man ang naniwala. Alam ni Hansen na ang mga God Spirit ay hindi makikinig sa kanyang mga utos, ngunit hindi niya sinabing kontrolin ang mga God Spirit. Gusto niyang iparating sa mga God Spirit na ang lalaking tumatakas ay isang taong patay na, at hindi sila dapat makisangkot dito. Nang magsalita si Hansen, binasag niya ang mga batas ng mundo. Itinaas niya sa sukdulan ang kanyang kapangyarihan at patuloy na pinupuno ng lakas ang byusa na hawak niya.
Mas nagiging arrogant na itong si Hansen, malamig na sabi ni MP God. Paano niyang nagagawang bantaan kami? Si Yandan ay isang tagapagmana ng Blood Pulse, kaya ang mga salita ni Hansen ay labis na ikinagalit ni MP God. Yumuko si Moment God sa pinuno ng bulwagan at nagsabi, Ginoo, muling nilalabag ni Hansen ang mga patakaran. Natatakot akong magiging susunod siyang Chinshu. Hahayaan na lang ba natin siyang gawin ang anumang gusto niya? Bagaman nagkamali si Hansen, hindi naman ito malaking bagay, sabi ng isa pang God Spirit. Hindi kailangang masyadong intindihin ang mga ganitong bagay. Pagkatapos ng lahat, may pagkakataon siyang umabot sa susunod na antas. Pwede ba nating hayaang wasakin niya ang mundong pinaghirapan nating likhain dahil lamang may tsansa siyang makatawid sa susunod na hakbang? Galit na tugon ni MP God. Mali ang sinasabi mo. Ang lahat ng bagay ay may dahilan. Ang God Chaos Party ay nagpadala ng mga tao para patayin siya. Gusto mo bang tumayo lang si Hansen at hayaang patayin siya? Ibig mo bang sabihin ay isa siyang patay na biktima? Ang 12 God Spirit ay nahati sa dalawang panig. Ang isa ay gustong pigilan o patayin si Hansen kapag kinakailangan. Ang kabila naman ay naniniwalang huwag makialam at hayaang magpatuloy si Hansen sa kanyang ginagawa. Isa o dalawa lamang ang nanatiling walang pinapanigan. Napabuntong hininga ang pinuno ng bulwagan at nagsabi, I-lock na lang natin ang Space Battleground. Kung hindi, mawawasak ang buong lugar ng labanan. Masusunod, Ginoo, nagpasya na ang pinuno ng bulwagan. Bagaman may ilang God Spirit na hindi sang-ayon, pinili nilang manahimik. Alam din nila na kung papayagan nilang wasakin ni Hansen ang Space Battleground, mas malaki ang kahihiyan sa mga God Spirit. Ang espasyo at oras sa Geno Hall ay naiiba sa labas ng mundo. Matagal nang nag-uusap ang mga God Spirit, ngunit sa labas, 1 segundo pa lamang ang lumipas. Hindi pa nakakaalis si Yandan sa battleground, ngunit ang space tunnel ay halos magsara na. Sa oras na iyon, muling bumukas ang nagsasarang space tunnel. Halos nakatakas na si Yandan, ngunit agad siyang na-teleport pabalik sa espasyo ng labanan. Nagulat si Yandan na bumalik siya sa battleground. Hindi maipinta ang kanyang mukha. Ang space tunnel sa likuran niya ay naglaho. Bakit ganito? Sumuko na ako, Ginoong God Spirit, sumuko na ako, bakit muling nakiusap si Yandan, ngunit hindi gumalaw ang battleground. Walang lumitaw na tunnel. Ang buong espasyo ng labanan ay tahimik. Tahimik din ang buong universo. Walang naniwala na mangyayari ito. Talagang ginagawa ng mga God Spirit ang sinabi ni Dollar, nilock nila ang space battleground. Mga Diyos, bakit? Isa akong tapat na mananampalataya. Ginagawa ko ng tama ang lahat at hindi kailanman lumabag sa inyo. Bakit ninyo ako tinatrato ng ganito? Nasaan ang katarungan? Nasaan ang mga batas na sinusunod natin? Nasaan na ang mga Diyos ngayon? Malungkot na sigaw ni Yandan habang tumitingala sa langit. Ang mga tao at maharlika ng kaharian ng Yan ay puno ng galit. Para sa kanila, hindi patas ang pagtrato kay Yandan. Sumuwi ka sa mga God Spirit. Ibig sabihin yan, dapat kang mamatay. Malamig ang tinig ni Hansen, parang siya mismo ang nagdadala ng paghuhukom ng Diyos. Binitawan niya ang Byusa na kasing higpit ng bilog ng buwan. Beats! Sa sandaling pakawalan ng palaso, ito ay naglaho. Hindi nakita ni Yandan ang palaso. Siya ay nagulat at natakot. Alam niyang hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili laban sa lakas ng palasong iyon. Gusto niyang mabuhay, kaya pinalaya niya ang 3 bihirang lahi ng Jin na pinagsama niya. Mayroong Diyos na ibong gawa sa apoy, isang demonyong ahas na may kakaibang mata, at isang itim na likod na puting tiyan na yan. Lahat sila ay lumitaw sa harapan ni Yandan at nagsilbing panangga. Sumabog ang lakas ng 3 bihirang Jin race. Bumuo sila ng isang harang sa harapan ni Yandan. Sa sandaling iyon, tila isang di nakikitang kapangyarihan ang tumagos sa harang. Ang mga katawan ng 3 bihirang lahi ay nabutas, iniwan ng dagwang mga butas sa bawat isa habang dumadaan ang di nakikitang puwersa. Hindi pa rin doon tumigil ang kapangyarihan. Ang ulo ni Yandan, na nasa likod nila, ay tinamaan din at nabutas. Ngayon, nakita ng mga manunood na ang itim na palaso ay tumama sa noo ni Yandan. Tumagos ito sa likod ng kanyang ulo at naglaho sa kawalan. Pang! Sabay-sabay na sumabog ang 3 bihirang lahi ng Jin. Naging ulan ng dugo sa langit. Nahulog mula sa espasyo ang bangkay ni Yandan na nakadilat pa ang mga mata. Tumahimik ang universo. Lahat ay nakaramdam ng kilabot sa kanilang mga gulugod. Isang palaso lamang ang nakapatay sa 3 bihirang lahi ng Jin at pumatay sa mandirigmang si Yandan. Ang mabagsik na teknik sa pagpalaso ay nagdulot ng takot sa lahat ng nakasaksi.
Ang pinaka-nakakatakot ay ang katotohanang napatay ni Hansen si Yandan kahit sumuko na ito. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa mismong palaso. Bagaman sinabi ni Dollar na nilapastangan ni Yandan ang mga God Spirit, ang mga nakakaalam ng totoo ay naniniwalang nagawa ni Yandan ang isang bagay na hindi niya dapat ginawa, ang makipag-ugnay sa God Chaos Party. Gayunpaman, nilabag pa rin ng mga God Spirit ang sarili nilang patakaran. Ang taong nagpatuwid sa mga God Spirit na lumabag sa sarili nilang batas ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang kapangyarihan. Nakakatakot isipin ang ganoong bagay. Hindi lang isang tao ang pinatay ng palasong ito, pinatay nito ang mga puso ng maraming tao. Tahimik na tinitigan ng mga hari ng 7 kaharian ang bangkay sa espasyo ng labanan. Ang mga maharlika ay kumakatawan sa batas at kaayusan, ngunit ang bangkay na iyon ay nakasira ng mga batas ng mga God Spirit. Ang taga-sira ng batas na iyon ay nagdulot ng matinding pagkabalisa sa kanila. Kasapi ba ng God Chaos Party si Dollar? Tanong ng isang elitista. Karamihan ay hindi naniwala. Ang kasapi ng God Chaos Party ay hindi pwedeng lumahok sa laban ng mga Diyos. Kung ganoon, hindi sana tinulungan ni Rocky D. si Yandan. Siya mismo ang gagawa. Ngunit hindi kasapi ng God Chaos Party si Dollar, at nagawa pa rin niya iyon, kaya nakakapagtaka. Si Dollar ay kabilang sa God of Wealth. Sino ang God of Wealth na iyon? Paano nagawa ng kanyang kasapi na mapasunod ang mga God Spirit? Gaano kalakas dapat ang God of Wealth? Isa ba siyang reboot God Spirit? Marami ang gustong malaman kung saan matatagpuan ang God of Wealth Temple. Pagkatapos ng laban na ito, nagpadala ang 7 kaharian ng maraming tao upang hanapin sa universo ang templong iyon. Pagkatapos patayin ni Hansen si Yandan, umalis siya sa espasyo ng labanan at bumalik sa kastilyo ng Fang. Alam niyang malamang ay ligtas si Bauer, ngunit hindi pa rin maalis ang kanyang pag-aalala. Kabanata 3187. Isang bundok ang tumago sa kalangitan. Sa tuktok nito ay may kakaibang templo ng Diyos. Ang estruktura ng templo ng Diyos ay malinaw na nakikita. Ang pangunahing bulwagan ay 9 na talampakan lamang ang taas. Mayroon itong ilang mga gilid na bulwagan. Sa kabuuan, mukhang malaki ito, ngunit ang ganitong kalaking templo ng Diyos ay nagbibigay ng pakiramdam na madali itong mabasag. Mahirap ilarawan kung gaano ito kaiba. Kapag tumingin ng mas malapitan, mapapansin na ang templo ng Diyos ay binubuo ng puting materyal. Mukhang gawa ito sa papel. Hindi nakapagtataka kung bakit parang basta na lang itong guguho kapag tinusok. Lahat ng bagay sa puting templo ay kakaiba. Maging ang mga mesa, altar ng Diyos, kala ng Diyos, at mga estatwa ng Diyos ay gawa rin sa papel. Parang isang nakakatakot at mahiwagang lugar. Tiningnan ni Bauer ang templo ng Diyos na may interes. Mukhang lubos siyang interesado sa lugar. Tumingin si Bauer kay Rocky D at nagtanong habang kumikislap ang mga mata, ano kaya ang mangyayari kung magsisindi ako ng posporo rito? Ito ay templo ng Diyos. Hindi ito ordinaryong papel. Ang tubig, apoy, o anumang uri ng sandata ay hindi kayang makasira sa templong ito. Umupo si Rocky D sa isang upo ang papel. Komenda siya at 2 taong gawa sa papel ang nagdala ng isang plato. Nagdala sila ng mga pinggan at baso na gawa rin sa papel. Nagsalin sila ng kape para kay Rocky D. Uminom si Rocky D ng kape ng may elegante habang tinanong si Bauer, ano ang gustong inumin ng cute na munting prinsesa. Gusto ko ng tsaa. Hindi nagpakapili si Bauer. Umupo lang siya sa upo ang papel. Ang manipis na puting papel ay naging hugis S. Umupo si Bauer dito. Nanginig ang papel tulad ng manipis na pakpak ng kuliglig, ngunit hindi ito napunit. Sa ilang paraan, parang duyan ito. Mabilis na nagdala ng tasa ng tsaa ang paper maid. Tiningnan ni Bauer ang taong gawa sa papel na may tunay na kuryosidad. Ang mga taong papel na ito ay mukhang nakakatawa, sabi ni Bauer. Pinanood niya ang mga taong papel ng may matinding interes habang itinataas ang tasa ng tsaa upang basahin ang kanyang lalamunan. Kung gusto mo, maaari kitang bigyan ng ilan sa mga taong papel na ito. Maaari kong gupitin sila ayon sa mukha na gusto mo. Kung may hinahangaan kang gwapong sikat o general, maaari kong gupitin sila para sayo. Uminom si Rocky D ng kape habang may mainit na ngiti. Gusto ko ang mukha mo. Bakit hindi mo ako bigyan ng taong papel na kamukha mo? Masayang sabi ni Bauer habang nakatingin kay Rocky D. Bahagyang kumislat ang mga mata ni Rocky D. Tinitigan niya si Bauer na may malalaking kumikislap na mga mata. Parang malinaw na bukal na walang bahid ng alikabok. Hindi ito mukhang nagbibiro o nanlilinlang. Bukod pa rito, sinundan siya ni Bauer ng walang pag-aalinlangan. Akala ni Rocky D ay isa lang siyang batang mahilig maglaro. Matapos mag-isip, ngumiti si Rocky D.
Umangat ang kanyang balbas at naisip, ako nga ay isang gwapong Ginoo na minamahal ng libo-libong babae at Diyosa. Kahit nakakainis minsan ang sobrang kagwapuhan, hindi ko na mapigilan ang pagiging kaakit-akit. Mukhang mayabang siya habang nakataas ang kilay. Ibinaba ni Rocky D ang tasa, bahagyang umubo, at nagtanong, talaga bang gusto mo ito ng husto? Tumango si Bauer. Ginawa niyang dalawang kamao ang kanyang maliliit na kamay sa harap ng kanyang dibdib. Masaya niyang tiningnan si Rocky D habang sumagot, oo. Gusto ko talaga, talaga, talaga. Kapag naging taong papel ang mukha mo, siguradong ang ganda niyon. Ngumiti si Rocky D at tumango. Sige, dahil sobrang tapat mo rito, gagawan kita. Pero limitadong edisyon ito, ha? Isa lang ito sa buong universo. Dapat mong alagaan ito ng mabuti. Ituturing ko itong pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Itinaas ni Bauer ang ulo na parang gumagawa ng Time Time na pangako. Nagustuhan ni Rocky D ang asal ni Bauer. Kinuha niya ang isang puting papel at nagsabi, pagkatapos kong gawin ito, dapat kang manatiling maayos dito hanggang dumating ang iyong ama para sunduin ka. Kung may kopya kong papel mo, ayos lang kahit hindi na dumating si Itay, sabi ni Bauer. Lalong naging mayabang si Rocky D at naisip, ang sobrang kagwapuhan ay problema rin. Kahit ang isang batang babae gaya niya ay gusto akong maging tatay niya. Nakakainis. Pagkatapos noon, kinuha ni Rocky D ang papel. Ang hintuturo at gitnang daliri ng kanyang kanang kamay ay kumilos na parang gunting na gumugupit ng papel. Patuloy siyang naggugupit upang gawin ang kanyang mukha. Pinag-igi niya ito. Dapat sabihing mahusay si Rocky D sa paggupit. Kahit silwete lang iyon na walang eksaktong detalye ng mukha, kamukha pa rin niya ito. Maging ang maliit na balbas ay bahagyang nakaangat. Matapos maggupit, inayos pa ni Rocky D ng kaunti at masayang ibinigay kay Bauer. Dapat mong alagaan ito na parang anak mo. Natatanging silwete ito. Kinuha ni Bauer ang silwetang papel at tiningnan itong parang isang kayamanan. Salamat, Tito. Tito. Kumislat ang mga mata ni Rocky D. Hinaplos niya ang ulo ni Bauer at ngumiti. Munting prinsesa, baka gusto mong tawagin akong Ginoong Diyos. Kung gusto mong tawagin akong Ginoong Gwapo, ayos din. Nasa iyo iyon. Mas bagay ang tawaging Tito, sabi ni Bauer habang nakatingin kay Rocky D. Medyo lumungkot ang mukha ni Rocky D. Umungol siya, bahala ka, manatili ka lang dito hanggang dumating si Hansen para sunduin ka. Sige, basta nandito ka, ayos lang kahit hindi dumating si Itay, sabi ni Bauer na tumawa. Wala akong oras para makipaglaro sa iyo. Pwede kang maglaro mag-isa para hindi mainip. Pagkasabi ni Rocky D nito, naghanda na siyang umalis. Hindi, gusto kong maglaro ka sa akin, sabi ni Bauer sabay iling ng ulo. Sino bang may oras na maglaro sa iyo? Bukod pa riyan, abala akong tao. Gustong baliwalain ni Rocky D si Bauer. Tumalikod siya at lumabas ng templo ng Diyos. Ngunit matapos ang ilang hakbang, naramdaman niyang hindi na sumusunod ang kanyang katawan sa kanya. Hindi na niya ito makontrol. Bumalik siya kay Bauer. Ano ang nangyayari? Nagbago ang ekspresyon ni Rocky D. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang katawan, ngunit hindi ito gumana. Paglingon niya, nakita niyang nilalaro ni Bauer ang taong papel na siya mismo ang gumawa. Magbigay galang. Hawak ni Bauer ang taong papel. Pinagbigay galang niya ito. Kusang tinaas ni Rocky D ang kanyang kanang kamay. Wala siyang magawa. Para siyang taong papel na iyon, ginawa niya rin ang pagbibigay galang. Nagbago ang mukha ni Rocky D. Paano ito posible? Mayroon siyang kapangyarihan sa pagkontrol, hindi ba siya tao lang? Isang batang tao sa ganyang edad ay hindi dapat magkaroon ng ganitong kasamaan na kapangyarihan. Kahit pa may makapangyarihang lahi ng Jin, imposibleng kayanin niyang gamitin ito ng walang pagkakamali. Ni hindi pa siya nakipagsanib sa lahi ng Jin. Ito? Ngayon ay labis nang nagsisi si Rocky D. Kung hindi lang niya ginupit ang sariling silwete at ibinigay kay Bauer, kahit gaano pa kalakas si Bauer, hindi siya makokontrol nito. Maliban sa kanya at isa sa 12 Annihilation God Spirits, hindi niya inakalang may iba pang nilalang na may parehong uri ng kapangyarihan at sapat na lakas upang kontrolin siya. Kahit ang isang God Spirit mula sa 12 Annihilation God Spirits ay hindi kayang ganap na kontrolin siya gamit lamang ang anyong papel. Umupo ka sa palikuran. Ginawa ni Bauer na ang taong papel ay bumuka ang mga binti at umupo na parang dumudumi. Huwag, isa akong Ginoo, paano ko magagawa ang ganitong kaiyahiyang kilos? Malakas na sigaw ni Rocky D. Namula ang mukha niya, gusto niyang ibangga ang sarili sa pader. Ngunit hindi niya makontrol ang kanyang katawan.
Para siyang taong papel na dumudumi. Kabanata 3188. Kamutin mo ang ilong mo, gumapang kang parang aso, umihi kang parang aso, nilalaro ni Bauer ang Paperman. Labis na nahiya si Rocky D. Bakit hindi mo na lang ako patayin? Galit na sigaw ni Rocky D kay Bauer. Uncle, bakit naman kita papatayin? Ang bait-bait mo. Kung mamamatay ka, wala nang makakapaglaro sa akin, sagot ni Bauer habang nakatagilid ang ulo, tinitingnan si Rocky D. Nakahawak si Rocky D sa posisyong parang asong umiihi habang galit na sumagot, sino ka ba talaga? Imposibleng anak ka ni Hansen. Pakiramdam niya ay niloko talaga siya. Napakalakas ni Bauer, paano magiging anak siya ng tao? Uncle, ang weird ng tanong mo, sagot ni Bauer habang nagtatakang tumingin kay Rocky D. Anak ako ng tatay ko. Imposible iyon. Hindi ka maaaring anak ni Hansen, walang tao na pwedeng magkaanak ng tulad mo. Nakita ni Rocky D na hindi nagsisinungaling si Bauer. Kahit mahirap paniwalaan, totoo ang sinasabi niya. Kumabog ang dibdib niya. Kumurap siya at nagsabing, sigurado akong nagsisinungaling si Hansen sa'yo. Hindi siya tunay mong ama. Nagkukunwari lang siya. Walang katotohanan iyan, sagot ni Bauer na may ngiti. Anak ako ng tatay ko. Mabilis na tugon ni Rocky D, madaling malaman kung tunay kang anak ni Hansen. Kailangan lang nating magsagawa ng pagsusuri para malaman ang totoo. Paano natin susubukan iyon? Tanong ni Bauer na may kuryosidad. May kayamanang nakatago sa likod ng templo ng Diyos, sabi ni Rocky D. Kayamanan iyon ng God Chaos Party. Kailangan mo lang magpatak ng isang patak ng dugo sa bagay na iyon. Kaya nitong suriin ang iyong mga gene. Matutunton nito ang iyong pinagmulan at malalaman kung saan ka nagmula. Matutunton pa nito ang iyong mga ninuno. Talaga, nakakatuwa naman iyon. Pagkasabi ni Bauer noon, naglakad siya papunta sa likod ng templo ng Diyos. Hawak pa rin niya ang Paperman. Sinundan siya ni Rocky D, pero hindi dahil gusto niya. Pareho silang napunta sa likod ng pangunahing bulwagan kung saan nakita nila ang isang bagay na parang balon. May isang tansong tripod sa gitna ng balon. Kahit 3 talampakan lang ang taas nito, mukhang napakatanda na. May mga misteryosong simbolo itong nakaukit. Tumingin si Bauer sa tansong tripod at nagtanong, iyan ba ang kayamanang sinasabi mo? Mukhang simple lang. Agad na sagot ni Rocky D, huwag mong husgahan sa itsura. Kahit mukhang ordinaryo, ang tansong tripod na ito ay ginawa mula sa mga gene ng isang Diyos. Napakalakas ng kapangyarihan nito, at iisa lang ito sa buong universo. Hindi ka makakakita ng katulad nito kailanman. Talaga bang ganoon ito ka-special at kagaling? Tanong ni Bauer habang nakatitig sa tripod. Sabi mo, malalaman ko kung sino ang pamilya ko gamit lang isang patak ng dugo. Oo, sabi ni Rocky D. Kahit hindi ito tulad ng 3 Lifestone na nakakatunte ng 3 buhay at 3 nakaraang buhay, kaya ng tripod na ito tuklasin ang pinagmula ng dugo ng pamilya mo. Kung gusto mong sumali sa God Chaos Party, kailangan mong gamitin ang tripod na ito para malaman ang katotohanan. Hindi pa ito nagkakamali kailanman. Kung ganoon, subukan natin, sabi ni Bauer. Ginamit niya ang Paperman para itulak si Rocky D papunta sa tansong tripod. Takot na takot si Rocky D kaya sumigaw, hindi, hindi, hindi. Sa kasamaang palad, kontrolado siya ng Paperman at hindi makagalaw o makaiwas. Lumakad siya papunta sa harap ng tansong tripod. Itinaas niya ang daliri at inilapat ito sa tripod. Kinuha ni Bauer ang maliit na kahoy na espada na ibinigay sa kanya ni Jian Bogu. Ginamit niya ito para hiwain ang daliri ni Rocky D. Bagaman ordinaryo lang tingnan ang espada, may taglay itong swordmine kaya nagawa nitong hiwain si Rocky D. Sa isang patak ng swordmine lang, nasugatan si Rocky D, kung hindi niya mismo nakita, hindi siya maniniwalang kahoy lang iyon. Yabang ni Jian Bogu. Nasa ganitong antas na pala ang kanyang swordmine. Gulat na sabi ni Rocky D. Isang patak ng dugo ang tumulo mula sa daliri ni Rocky D at bumagsak sa tripod. Biglang lumiwanag ang mga simbolo sa tansong sisidlan. Namilog ang mga mata ni Bauer habang nanunood sa liwanag ng tripod. Patuloy na nagbabago ang liwanag ng tripod. Parang walang katapusang ilaw na umaagos dito. Di nagtagal, may liwanag na lumabas mula sa tripod. Parang projector ang mga anino ng liwanag, nagbuo ito ng hologram ng katawan ni Rocky D, si Paper God. Kamukhang kamukha niya, maliban sa mga suot niyang damit. Unti-unting nagbago si Rocky D. Lumiit siya ng lumiit, pagkatapos ay nagiba ang kanyang anyo. Sa huli, naging normal siyang pusa, isang itim na aninong pusa. Hindi ito solid, pero may buhay.
Napakahiwaga. Lumiit pa ang ani ng pusa. Naging matabang at cute na maliit na pusa, at pagkatapos ay naging isang gene egg. Uncle, isa kang pusa. Masayang sabi ni Bauer habang nakatingin kay Rocky D. Hindi ako pusa. Isa lang iyong Shadow Phantom, hindi mo naiintindihan kung ano ang Shadow Phantom, sagot ni Rocky D na labis na nahihiya, pilit na itinatama si Bauer. Pero mukha ka talagang pusa, sagot ni Bauer ng tapat. Tuluyan nang napahiya si Rocky D. Namula ang mukha niya pero pinili na lang manahimik. Ayaw na niyang makipag-usap kay Bauer. Pagkatapos magbago si Rocky D at maging gene egg, tumigil ang video. Bumalik sa normal ang tansong tripod. Tumangala si Bauer at nagtanong, bakit hindi ko nakita ang nanay at tatay mo? Ako ay isang bihirang gene race na ipinanganak sa God Pulse, sagot ni Rocky D. Siyempre, wala akong mga magulang. Pero kung mayroon kang mga magulang, ipapakita iyon ng tansong tripod. Okay. Saglit na nag-isip si Bauer. Lumapit siya sa tansong tripod, iniunat ang kanyang daliri, kinagat ito, at pinatulo ang isang patak ng dugo. Alam ni Bauer na nagmula siya sa isang gourd, pero gusto niyang malaman kung may iba pa siyang dugong pinagmulan. Hindi niya talaga gustong patunayan kung anak siya ni Hansen. Pumasok ang dugo ni Bauer sa tansong tripod. Biglang kumislap ito. Ang mga simbolo ay kumislap na parang araw. Unti-unti itong natutunaw. Nanlaki ang mga mata ni Rocky D habang pinapanood ito. Siya ang ministro ng God Chaos Party at marami na siyang pagsusuring nakita. Nakita na niyang nagiging God Spirit Gene Race o bumabagsak na Annihilation God Spirits ang resulta. Pero kahit kailan, hindi pa niya nakita ang ganitong pangyayari. Ang tansong tripod ay natunaw na parang bakal na tinunaw sa apoy. Tumutulo ang mga pulang patak ng tansong katas. Habang gumuho ang tansong tripod, may liwanag na anino na lumitaw. Lumutang ito sa ere. Sa gitna ng nag-aalab na tansong katas, naglaho ang anino. Nakatitig si Rocky D sa nangyari, nanginginig ang labi, at nanlalaki ang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nasaksihan. Nang makabawi siya, tumingin siya kay Bauer. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsabing, ikaw, makasalanan si Rocky D, kaya pakiusap, patawarin mo ako. Kung nakakagalaw lang siya, siguradong lumuhad na siya kay Bauer. Kabanata 3189. Alam mo ba kung sino ako? Tanong ni Bauer kay Rocky D habang kumikindat at nakatitig sa kanya. Alam ko, hindi, pautal-utal na sagot ni Rocky D, halatang kinakabahan. Ano ba talaga? Kilala mo ako o hindi? Muling tanong ni Bauer na nakakunot ang noo. Alam kong umiiral ka, pero hindi pa kita kailanman nakita, mabilis na sagot ni Rocky D. Ganun ba? Di sabihin mo kung sino sa tingin mo ako. Matalas ang titig ni Bauer, parang sinusuri siya. Napangiti ng pilit si Rocky D. Hindi ko kayang sabihin. At hindi ko dapat sabihin. Kapag binanggit ko ang pangalan mo, magugulo ang buong mundo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bauer habang kumikindat-kindat ang mga mata. Maniwala ka sa akin, sagot ni Rocky D ng seryoso. Ako, si Rocky D, ay tapat lamang sa iyo. Kung nanaisin mong mamatay ako, buong puso kong tatanggapin iyon. Iaalay ko ang buhay ko alang-alang sa iyo. Hindi natuwa si Bauer. Hindi ko gusto ang paraan ng pananalita mo. Kapag nagsalita ka ulit ng ganyan, paipunetin ko itong paperman na ito. Itinaas niya ang papel na tao na kontrolado niya, handang punitin iyon. Tahimik lang si Rocky D. Kung ang kamatayan ko ay makakatago ng iyong lihim, buong puso kong tatanggapin iyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pumikit si Rocky D, handa na parang tatanggap ng kamatayan. Akala mo hindi ako marunong pumatay. Malamig ang mukha ni Bauer. Kung ikalulugod mo ang pagkamatay ko, maligaya akong mamatay, sagot ni Rocky D na seryosong seryoso. Matagal siyang tinitigan ni Bauer bago niya inangat ang paperman at inihampas ito sa direksyon ni Rocky D. Agad na tinangay ng kapangyarihan ni Bauer ang katawan ni Rocky D. Lumiit siya at tuluyang sumanib sa paperman. Ang dating simpleng paperman ay biglang nagkaroon ng kulay at mukha. Naging makulay na papel na tao ito, si Rocky D na ngayon ay nakakulong sa anyong papel. Kapag gusto mo nang magsabi sa akin, lumabas ka at kausapin ako, sabi ni Bauer na tila naiinis. Binuksan niya ang isang libro at ipinasok doon si Rocky D bilang pambuklat. Pagkatapos noon, inayos niya ang kanyang sunglasses at napabuntong hininga. Anong problema ng taong yun? Para bang hindi siya natatakot mamatay? Samantala, sa labas ng Feng Castle, naghihintay ang Dragon Maid ayon sa utos na hintayin ang pagbabalik ni Hansen.
Nang makita niyang lumabas ito, nilapitan niya agad. Halika, sumama ka sa akin kung gusto mong makita si Bauer. Sige, maikling sagot ni Hansen habang tumango. Bumukas ang isang espasyo sa harap nila, isang lagusan. Dinala siya ng Dragon Maid sa tuktok ng bundok sa Paper God Temple. Dito ka lang maghintay, sabi ng Dragon Maid. Lumapit siya sa pintuan at yumuko. Mr. Minister, narito na po si Hansen. Tahimik, walang tugon. Muling yumuko ang Dragon Maid. Mr. Minister, narito na po si Hansen. Ngunit wala pa ring sagot. Bumukas bigla ang paper door, at isang maliit at cute na batang babae ang lumabas, si Bauer. Nang makita siya ng Dragon Maid, agad itong natigilan, tapos nagalit. Hinawakan niya si Bauer at sumigaw, anong ginawa mo kay Mr. Minister? Beats! Lumipad sa harapan ni Bauer ang kahoy na espada ni Jian Bugu. Mukhang ordinaryo, pero ang kapangyarihan ng espada ay banal at nakakatakot. Napako ang Dragon Maid sa lupa, hindi makagalaw, parang dinudurog ng bigat ng espada. Tumalon si Bauer sa dibdib ni Hansen. Dad, ang bagal mo. Ngumiti si Hansen. Natakot lang ako baka dumating ako ng maaga at masira ang kasiyahan mo. Labis siyang napasaya nang makitang ligtas si Bauer. Nasaan si Rocky D? Eto siya. Binuksan ni Bauer ang libro at inilabas ang paperman. This is Rocky D. Gulat na tanong ni Hansen. Ang itsura nga ay parang si Rocky D, pero nasaan yung maliit na papel? Ano tinitingnan mo? Kung hindi dahil kay Master Bauer, patay ka na. Sigaw ni Rocky D, galit na galit kahit papel lang. Hindi mo biro, nakakapagsalita pa, natatawang sabi ni Hansen habang hinawakan ang ulo ng paperman. Para talaga itong papel. Bitawan mo ako, sigaw ni Rocky D, hindi makagalaw. Bitawan mo si Mr. Minister. Sigaw ng Dragon Maid habang pilit na bumabangon, ngunit pinipigilan siya ng kapangyarihan ng espada. Naririnig ang lag-itik ng kanyang mga buto. Napakalakas ng sword mind nito, sabi ni Hansen habang nakatitig sa espada. Hindi ko akalaing ganito kalakas si Mr. Jian. Hindi nakapagtataka kung bakit siya ang pinakamalakas na swordsman sa Qin Kingdom. Kasing lakas ni Decapitation Queen ang Dragon Maid, ngunit pinadapa lang siya ng kahoy na espada, isang patunay ng matinding kapangyarihan ni Jian Bugo. Ibinigay ni Hansen ang paperman kay Bauer. Paano mo nagawa ito? Ngumiti si Bauer. Ginamit ko ang sariling kapangyarihan niya laban sa kanya. Ang galing ng abilidad niya, kaya sinubukan kong gayahin. Nalimutan ko ang trick na yon, sabi ni Hansen. Naalala niya bigla ang salamin ni Bauer, ang kayamanang kayang tularan ng kapangyarihan ng iba. Kinuwento ni Bauer ang nangyari. Laking gulat ni Hansen. Rocky D, alam mo ba kung ano talaga ang pinagmulan ni Bauer? Kung sasabihin mo sa akin, pakakawalan kita. Ngunit tinitigan lang siya ni Rocky D na may halong pangungutya. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Kausapin mo ng maayos si Dad, sabat ni Bauer habang pinipisil ang mukha ni Rocky D. Oy, 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 sigaw ni Rocky D. Bahala ka na nga, sabi ni Hansen. Bumalik na tayo. Dalhin natin itong kahoy na espada. Mahalaga ito kay Mr. Jian, kaya ibabalik natin. Bagaman ordinaryo lang ang itsura ng espada, taglay nito ang sword mind ni Jian Bugu, parang sariling kaluluwa niya sa espada. Hindi alam ni Hansen kung bakit kahoy ang pinili ni Jian para sa ganoong antas ng espada. Kinuha muli ni Bauer ang espada, at biglang nakawala ang Dragon Maid. Nagbago siya sa anyo ng itim na dragon at umatungal kay Hansen at Bauer. Pang! Inipon ni Hansen ang lakas niya at sinuntok ito. Tumilapon ang higanteng dragon, gumugulong pababa na parang bumagsak na bundok. Huwag mo siyang patayin, sigaw ni Rocky D. Dad, hayaan mo na siyang mabuhay, sabi ni Bauer habang kumikindat. Kabanata 3190. Sina Hansen at Bauer ay bumalik sa kastilyo ng pamilya Feng. Sumunod sa kanila mula sa likuran ang Dragon Maid. Alam niyang hindi niya kayang labanan ang dalawa, ngunit hindi pa rin tuluyang nawawala ang kanyang paninindigan. Medyo nag-aalala si Hansen. Sa halip na palayasin ang Dragon Maid, pinayagan niya itong bumalik kasama nila sa kastilyo. Kinuha ni Hansen mula kay Bauer ang paperman ni Rocky D at nagtungo sila sa hardin. Rocky D, may gusto akong sabihin sa iyo. Ipinatong ni Hansen ang paperman sa mesa na bato. Sinulyapan niya ang Dragon Maid na matamang nakatingin sa kanila. Kumilos si Rocky D, halatang hindi komportable, ngunit sinabi niya sa Dragon Maid, maghintay ka sa labas ng hardin. Sumunod naman ang Dragon Maid at lumabas, ngunit mula roon ay patuloy pa rin siyang nakamasid.
Pagkaalis nito, nagsalita si Hansen. Rocky D, halatang may alam ka. Bakit hindi mo nalang sabihin? Tinapik ni Rocky D ang sarili niyang dibdib at malamig na sinabi, anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Ako ang ama ni Bauer, malamig na sagot ni Hansen. Biglang tumalon si Rocky D. Wala kang karapatan. Kung uulitin mong ikaw ang ama ni Master Bauer, papatayin kita. Ngumiti lang si Hansen. Hindi mo maikikaila na ako ang nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Kumaibat ang labi ni Rocky D ngunit walang sinabing tugon. Kung ayaw mong magsalita, hahayaan mo na lang akong manghula, sabi ni Hansen. Marami na siyang pinagdaan ng palaisipan sa buhay, at sanay na siyang magbasa ng mga palatandaan. Tahimik lang si Rocky D, kaya nagpatuloy si Hansen. Tinatawag mo siyang Master Bauer, at napakagalang mo sa kanya. Ibig sabihin, mas mataas ang katayuan niya kaysa sa iyo, mas makapangyarihan. Ang mga tulad mong lumalaban sa mga Diyos ay bihira, kaya kung iginagalang mo siya ng ganon, may dahilan. Dalawa lang ang posibilidad, may utang ka sa kanya, o may koneksyon kayo. Humph, malamig na ungol ni Rocky D, ngunit walang dagdag na salita. Nagpatuloy si Hansen. Ano man ang dahilan, kung may kaugnayan kayo, tiyak na naaalala mo siya. Pero sa una, hindi mo siya nakilala. Nangyari lang iyon pagkatapos ng pagsusuri. Ibig sabihin, may nakita ka sa test na nagpaalala sa iyo kung sino siya. Tahimik pa rin si Rocky D, malamig ang tingin kay Hansen. Narinig kong sinabi ni Bauer na ang bronze tripod ay kayamanan ng God Chaos Party, isang bagay na ginagamit upang subukan ang dugo at iisa lang sa buong sansinukob. Pero ang tripod na iyon ay sinusukat lang ang dugo, hindi ang mga nakaraang buhay. Ibig sabihin, nakita mo lang si Bauer sa buhay na ito, at dito mo lang siya nakilala. Bakit hindi mo siya nakilala agad? Nakilala mo lang siya matapos mong makita ang Blood Pulse Light Shadow ni Bauer. Tiningnan ni Hansen si Rocky D. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo, malamig na sagot ni Rocky D. Tinitigan siya ni Hansen. Nasa panganib si Bauer, tama ba ako? Oo. Kung ako sa iyo, pakawalan mo siya. Hayaan mong kami na lang ni Bauer ang umalis, kalmadong sabi ni Rocky D. Naniniwala akong totoo ang sinasabi mo, sabi ni Hansen. Pero kung hindi ko siya hahayaang umalis, at hindi rin kita papayagang bumalik sa dati mong anyo, ano sa tingin mo ang mangyayari? Hindi ko akalaing papayagan ng God Chaos Party na mawala na lang basta ang isang tulad mong ministro. Napatigil si Rocky D, tila nagulat. Bago pa siya makasagot, sinabi ni Hansen, para kaming mag-ama ni Bauer. Kahit hindi mo tanggapin, hindi ko siya iiwan. At sigurado akong ayaw rin niyang mahiwalay sa akin. Kung tunay kang panig kay Bauer, dapat sabihin mo sa akin ang ilang bagay. Tahimik si Rocky D, ngunit maya-maya ay nagsalita rin. Dapat mong malaman kapag nalantad ang pagkakakilanlan ni Master Bauer, may kapahamakan na yayanig sa kalangitan. Hindi ko iyon mapipigilan, at ni ikaw ay hindi rin. Dapat sabihin mo kung sino talaga siya, sabi ni Hansen. Para makapaghanda tayo. Umiling si Rocky D. Hindi ko maaaring banggitin ang kanyang pangalan, ni ibunyag ang kanyang pinagmulan. Kapag ginawa ko iyon, magugulo ang buong sansinukob. Grabe naman yan, sabi ni Hansen. Wala ka bang pwedeng sabihin kahit kaunti? Nagatubili si Rocky D bago sumagot, itago mo siya. Huwag hayaang malaman ng mga Diyos kung sino talaga siya. Huwag hayaang matagpuan siya ng God Chaos Party o may mangyayaring sakuna. Hindi ko siya may tatago habang buhay, malamig na sagot ni Hansen. Hindi papayag si Bauer. At kahit pumayag siya, ako ang unang tatutol. Hindi pa ngayon, sabi ni Rocky D. Maghintay ka hanggang sa siya'y lumakas pa. Baka pagdating ng panahong iyon, kaya na niya. Gaano kalakas? Hanggang maging reboot class? Tanong ni Hansen. Hindi ko alam, sagot ni Rocky D. Ang hangganan ni Master Bauer ay lampas sa kaya nating unawain. Tinitigan siya ni Hansen. Sige, huling tanong, bukod sa iyo, may iba pa bang nilalang na kayang malaman kung sino talaga si Bauer? Meron, o baka wala, sagot ni Rocky D nang may kakaibang tono. Linawin mo, single ni Hansen. Dati, baka may ilan pa, sagot ni Rocky D. Ngayon, hindi ko na alam kung buhay pa sila. At kahit buhay pa, hindi ako sigurado kung mapapansin nila. Pero kung uulit si Master Bauer ng pagsusuri gamit ang bronze tripod, baka may makakakilala. Kung ganun, ligtas siya, sabi ni Hansen nang may ginhawa. Kung ako mismo ay hindi agad nakilala siya, duda akong may iba pang makakakilala, seryosong sabi ni Rocky D. Pero mas mabuting huwag siyang ipangalandakan, para sigurado.
Naiintindihan ko, sagot ni Hansen. Pwede ka nang umalis. Alam kong kaya mo nang alisin ang sumpang iyon sa katawan mo kahit wala si Bauer. Pakakawalan mo talaga ako. Nagulat si Rocky D. Kung panatilihin pa kita rito, lalo lang tayong magkakaproblema, kalmadong sagot ni Hansen. Ayokong patayin ka, kaya hayaan na lang kitang umalis. Hindi ka ba natatakot na ibunyag ko ang tungkol kay Master Bauer? Tanong ni Rocky D. Natatakot ako, tugon ni Hansen, pero alam kong hindi mo gagawin. Noong umalis si Bauer, pwede ka namang tumakas, pero hindi mo ginawa. Ngumiti si Hansen. Malamig na ungol ni Rocky D. Tumalon siya at biglang nagbago sa kanyang tunay na anyo. Inabot niya kay Hansen ang paperman. Ibigay mo ito kay Master Bauer. Kung kailangan niya ako, gamitin lang niya ito, at tutulong ako. Pagkasabi noon, inihagis niya ang paperman kay Hansen na parang baraha, at tumalikod palabas ng hardin, kasama ang Dragon Maid.